Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyahan ko po lahat na tumayo. Ayan, at batiin po muna natin bawat isa ng may ngiti. Isa pong mapagpalang umaga. Good morning po sa lahat po na nandito sa ating church. Sa lahat din po ng nanonood sa Facebook Live, isang mapagpalang umaga. At bago po tayo manalangin sa pagsisimula ng ating service, awitin po muna natin itong kantang itong Gagawa ang Diyos. And tunay nga po na ang bilis ng panahon na nandito na po ulit tayo sa December 31, katapusan ng 2023. At habang inaawit po natin itong kanta na to ay alalahanin po natin lahat ng plano natin, plano ng Diyos na naganap ngayong 2023. Alam ko po na ang journey po ng bawat isa ay madaming naganap, madaming ups and downs. Pero let us believe in faith na nandyan ang Panginoon. Meron siyang unique na plano dahil unique yung pagmamahal niya sa atin. At ganun niya tayo kakilala na hindi man natin maintindihan kung paano siya kumikilos sa ating buhay. Nariyan siya and alam niya kung ano yung the best para sa atin. Yan po, awitin natin itong kantang ito. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Minsan pa gagawa ang Diyos. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Minsan pa, gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Yes, Lord. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya, pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Sige po, manatili tayo at tayo ay manalangin. Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon. Magtatapos ng taon, gusto lang namin alalahanin, Lord, yung buong pagsama mo sa amin sa taon na 2023. Salamat, Panginoon, dahil nariyan ka palagi sa amin, Lord. And thank you, Lord, for the very unique plan that you have for us, Lord, because your love for us is very unique. Salamat, Panginoon, dahil
madami nangyari ngayong 2023, Lord. May mga masasaya, malulungkot, may struggles, Lord God. And even though at times, Lord, na feeling namin, Lord, na hindi ka namin ma-reach, Lord, alam namin, Panginoon, in faith that you are there, Lord God. You are there, and your ways, Lord, may be mysterious to us, Lord. But we will keep our faith, Lord, and believe that you are there, that you are everyday loving us, Lord, that you are everyday caring for us, Lord. We praise you, Lord God, and you are worthy to be praised. Deserving ka, Lord God, ng papuri, pagsamba, Lord. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Ama. You are our Savior, Lord God, that saved us from death. Lord, salamat, Panginoon, dahil patuloy yung pagkilos niyo sa aming buhay, dahil patuloy yung pag-change niyo sa amin from glory to glory. Salamat, Panginoon, dahil kahit mahirap, Panginoon, alam namin na nandyan kayo, Lord God. And salamat, Panginoon, for the joy na ibinibigay niyo po sa amin, Lord, as we worship you, Lord. And right now, as we approach your throne of grace, I pray, Lord God, for cleansing of our hearts, Lord. And I pray for a new heart, Lord. And I confess, Lord God, and I pray, everyone, you can confess to the Lord. Kung may mga kasalanan para tayo patuloy na ginagawa, Lord, we confess these things, Lord. Kilala niyo kami, Lord God, how shameful these things might be. We confess it to you, Lord God. And lumalapit kami sa inyo, Lord God, kasi alam namin, Lord, that you are the one who can clean us, Lord God, from these things. Hindi ang mga makabundong bagay, Lord God. Hindi ang mga tao, Lord God. Hindi kahit ang aming pamilya, hindi sila, Lord God. Pero ikaw lamang ang aming kakapitan, Lord. We ask for forgiveness, Lord God, of our sins, Lord God. And thank you, Lord. Thank you, Lord, because in your word, you have already justified us. You have made us right, Lord God. And we receive this salvation, Lord God, na nagagaling lamang sa iyo. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. And this morning, we ask, Lord, for your presence na bumaba, Lord God, sa kalagitnaan namin. Patuloy kang magbago ng puso, Lord God. Renew our minds, Lord God, as we hear your word, Lord, na pangunahan, Lord God, ng aming preachers sa umagang ito. Lord, itago niyo po siya sa inyong harapan, Lord God, and let your voice be her voice, Lord. Ano man yung gusto niyong iparinig sa amin ngayong umaga, Lord God. Ano man yung gusto niyong ipagawa sa amin, sabihin sa amin this morning, Lord. Ay, yun po yung aming ma-receive, Lord God. I pray and bless our ears, Lord God, na buksan niyo po ito, Lord God, so we can hear those things na gusto niyo pong sabihin sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tunay nga na ikaw lang ang karapat-dapat ng papuri at pagsamba. Salamat, Panginoon. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin at Panginoon sa umagang ito. Bigyan po natin siya ng isang malakas na palakpak. Hallelujah! Sige po. Aawit po ulit tayo at ito pong ating awitin ay hindi na po bago sa ating lahat. Pero kantahin po natin ito na may pagmamahal talaga sa Panginoon and sabihin talaga natin sa Kanya na mahal kita, Panginoon. Let's sing this song. Sige po, let's clap our hands for the Lord. Sing mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. O kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal
habang buhay. O habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. O kailan ba'y di kita ipagpabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan ba'y di kita ipagpabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Sige po, alayan natin ang palakpak, Panginoon. Yes, Lord, tunay nga na sa piling mo'y langit. And I want to share this with you. Yung verse sa Matthew 4:4, alam ko pong alam na po na maraming may alam nito na sabi doon, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. And recently, nagkaroon ng bagong revelation to sa akin that ang daming uncertainty sa buhay. And as we reflect on this, our year 2023, parang tinapay, parang pagkain na minsan hindi natin alam kung ano kakainin natin, hindi natin alam kung ano lulutuin natin, ang daming uncertainties. Pero one thing's for sure, mabubuhay tayo sa salita ng Panginoon. And He is faithful, He is good. And as we sing this song, tuloy nating alalahanin yung kabutihan at yung katapatan ng Diyos sa ating buhay. Sing this song. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, mahal kita. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig,
aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti, O Diyos. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kahirapan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. So, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. So ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y lanman
magbabago ang kabutihan mo. Kailanman, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Sing again, ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang. Yes, Lord. Ika'y mabuti awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa awitin natin. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Let's sing it one more time. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tunay kang ang mabuti, Panginoon. Tunay kang tapat sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, katapat at kabutihan, Lord, na hindi kailanman nagwe-waver, hindi kailanman nagkukulang, hindi kailanman nawawala sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat. And this is our prayer at aming awitin para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah!
Maaari na po muna tayong makaupo. Yan. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Morning po. Yan. At we praise the Lord dahil matatapos na po ang taong 2023. Sabi nga po sa mga kanta kanina, the Lord is really faithful. Ramdam na ramdam niyo po ba yung katapatan ng Panginoon? Though we are unfaithful, God is really faithful. Amen po ba? Amen. And as we celebrate yung goodness and faithfulness ng Panginoon, patuloy tayong lumapit sa Kanya before we read His Word at patuloy na mag-meditate doon sa Kanyang salita. Sige po, tayo ay manalangin muna. Our dearest Heavenly Father, we thank you, God, for this precious time, O God, na binigay mo sa amin. Lord, we cannot ask of anything because you are our everything, O God. And I pray, God, that you will continually, Lord, to open our hearts, open our ears, Lord, to the word, Panginoon, na ibibigay niyo po sa amin, Lord, ngayong umagang ito. At patuloy na, ikaw po yung makita, Panginoon, sa mga salitang ito, Panginoon, sa mga verses na aming babasahin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, yung patuloy naming maranasan, Lord, and let your Holy Spirit, Panginoon, ang patuloy na mag-teach, Lord God, sa amin, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord, so we can fully obey you, Panginoon, at patuloy na magpasakop, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Salamat po, O God, ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Ganito po pala tumayo dito sa unahan, ano? Ayan. So, kamusta po kayo? Yan, praise the Lord na kahit magsasalubong na po tayo sa New Year, sa another year, 2024, ay nandito pa rin po tayo para sumamba sa ating Panginoon. And our preaching for today is entitled, The Year Ends, The Seeking Continues. Okay? And it is from Psalm 105 verse 4. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Yan. Napakaikli po nung ating verse ngayon. Kung ang mga preachers po natin ay nagsasalita dito, how many minutes? Mga 20 to 30 minutes. Ako po, bigyan nyo lang po ako ng 5 minutes. Just kidding. Pero as I seek the Lord, it's really a privilege po pala na tumayo, no? It's really parang I know I'm not worthy, pero the Lord is calling me to do that, and that calling brings me joy. Yan. So kahit na parang ang hirap-hirap, Lord, paano, pero the Lord is really making a way na maintindihan po natin lahat, no, yung plano niya sa atin. And as we start po yung ating pag-aaralan ngayon, ay balik po tayo dun sa 2023. Sino pong masaya sa 2023? Amen. Ayan. Sino pong nakaranas ng pagsubok sa 2023? Amen. Ayun. Parang mas malakas yung amen sa pagsubok no? Yan. So, since it's the last day po ng 2023, we will look back sa mga experiences natin. And may it be good or bad, no? Kagaya po kanina, masaya man or malungkot or talagang devastating yung naranasan natin, talagang broken-hearted tayo. Pero I know it's for the glory of God. Yan. Meron po akong tanong dito. Meron ba kayong naging mga bagong kaibigan ngayong 2023? Yan. So, pasensya na po kayo. Mahilig talaga akong magtanong kasi isa po akong guro. Mamaya ibibigay ko po sa inyo yung microphone. Ayan, joke lang. So, may mga bagong kaibigan po ba tayo? And
iniisip ko nga habang ginagawa ko to, sino ba yung mga bago kong mga naging kaibigan? At paano ko nakilala itong mga bagong kaibigan na to? So kayo, paano nyo po sila kinilala? How did you know their interests, no, and their desires? Yan, paano nyo po nalaman kung ano po yung mga gusto nila? Yan, paano nyo po nalaman kung ano po yung mga nais nila, no? So, in knowing them, I heard one preacher po na para malaman mo daw or para makilala mo ang isang tao, pakinggan mo kung ano yung mga sinasabi niya. Pakinggan mo kung ano yung mga ine-express niya. Yan. Ano ba yung mga kinekwento niya sa'yo? Yan. So, malalaman natin through dun sa mga topics in our conversations with them. Malalaman natin na, this person pala mahilig siya sa ganitong bagay. Ito yung mga gusto niyang gawin, no? Ito yung gusto niyang mga puntahan, no? Makikilala natin sila based on dun sa conversation natin sa kanila. Or minsan, makikilala natin yung mga tao based dun sa mga songs na pinapakinggan nila. Yan, tama po ba? Yan, kaya kapag mga pang broken-hearted yung song na pinapakinggan nung yan, sa office kasi lagi parang broken-hearted yung mga tao, lagi parang napakasakit Kuya Eddie, no? At malalaman natin kung ano yung dinedesire ng puso nila. Naalala ko po, in discipleship, a mentor told me na paano mo malalaman yung growth din ng isang Kristiyano. Yung isang mini-mentor mo. Of course, yung mini-mentor mo is your friend, tama ba? Kaibigan mo siya. And kilalang-kilala mo na siya, alam mo yung gustong gawin niya, mga gusto niyang ma-achieve sa kanyang life. Pero how will you really know this person? Yan, a mentor told me na tignan mo yung content ng kanyang mga prayer request. Yan. So, may mga bina-Bible studies po tayo na pag-pray mo naman ako kasi ito yung job na gusto kong makuha, no? Ito yung mga gusto kong marating, no? Or meron namang ibang mga tao tayong namimit na ipag-pray mo naman etong ganitong family ko, no? So, yung iba pointing to the person himself or herself, but yung iba naman ay pointing to the needs of others. Okay? And we will know the maturity of that person in Christ. So, ano yung usually na gusto ng mga tao? I have one subject po in college. Ang title po nito is Understanding the Self. And ang finals ko po sa kanila is to answer the question, who am I? Tayo pong mga Kristiyano ay bumagsak ba kayo, pumasa ba kayo sa Understanding the Self? Parang isa yan sa minor pero major ng mga college students, no? Hirap na hirap silang sagutin yung who am I. Yun na po yung pa-finals ko sa kanila, no? Hirap na hirap silang sagutin yung who am I. Pero tayong mga Kristiyano, mabilis ba sa atin sagutin yung question na who am I? Kasi ang mga tao, they want someone who can understand their situation, who can understand their struggle and their pain. Okay? So, yung ilan naman po sa mga tao, ang gusto nila ay they want to fulfill their dreams, no? Sino po ba sa atin ang gustong yumaman tayo? Yumaman po ba tayo ngayong 2023? Yumaman po ba tayo? Amen. Yumaman po tayo sa pagmamahal ng Panginoon, ano? Yung iba naman, ang gusto nila is they want to be free sa lahat ng mga kautangan sa buhay. Yan. At yung iba naman, ang gusto nila ay pupunta sa ganito, gusto nila ma-achieve yung ganitong bagay. And this year, I had this one desire na mag-take up ako ng PhD na degree. But the Lord didn't allow it kasi iniisip ko pa lang siya parang wala na talaga. No? Kasi iniisip ko,
para saan yung pagpi-PhD degree ko, pagdating ng, pag nag-PhD ako at magiging doktor na ako, hindi niyo na po ako makikita ng Sabado at Linggo dahil ako'y nagpa-part-time job na sa mga universities. So Lord, for what? Yan. So hindi ko pa siya makita ngayon kaya talagang hindi ko din naman talaga pinapursue, no? So ano po yung mga bagay na yon na ginugusto natin? At yung mga ginusto natin ngayong 2023, binigay ba ito ng Panginoon? Or binigay natin sa sarili natin? Yan. Inas ba natin si God na, Lord, ito ba yung gusto mo para sa akin? Ito ba yung purpose mo para sa akin? Yan. So, for this morning, we'll tackle po yung 3 points dito. No one naturally seeks God. Jesus, the ultimate seeker after men. And lastly is seek Christ continually. So una po is no one naturally seeks God. Okay. So God is not hiding the imagery of scripture in the unbeliever's case is not that of seeking, but fleeing. The fallen man is fugitive. He's not seeking after God, according to R.C. Sproul. So, do we naturally seek God? Is it natural po ba sa atin na mag-pray tayo? Natural po ba sa atin na mag-fasting tayo? Natural po ba sa atin na mag-worship tayo? Is it natural po ba na gumawa tayo ng mga mabubuting bagay? Okay? Natural po ba na magmahal tayo ng ating kaaway? Natural po ba yun sa tao? Natural po ba na mahalin natin ang Panginoon ng higit sa lahat? Gaya ng kinanta natin kanina, Lord, mahal na mahal kita. Natural po ba sa atin yon na mahalin natin ang Panginoon ng higit sa lahat? You might say someone you know is not a believer, but he's searching for God. Meron naman akong mga kaibigan na hindi sila Kristiyano, hindi sila believer, but I know they are searching for God. So, kinuha ko po itong line from R.C. Sproul na in the unbeliever's case, it is not that of seeking, but fleeing. Okay? The fallen man is fugitive. He's not seeking after God. Ano po bang ibig sabihin kapag sinabi nating fleeing? Ibig sabihin, ang tao ay nag-run away, we're running away sa Panginoon. Okay? Mamaya babalikan po natin yung unang takbo natin sa Panginoon. The fallen man is fugitive. Yan. So, fugitive, it means we are hiding. Okay? Hindi sa nagsusearch tayo sa Panginoon, pero talagang we flee from God. And may isa pong philosopher na nagsasabi na if you know Thomas Aquinas sa Understanding the Self, ang sabi po niya dito is, the reason kung bakit sinisik ng tao ang Diyos is that the reason we think people are seeking after God when they're not is that they are desperately and earnestly seeking for those things that only God can give them. Ano po yung mga bagay na only God can give them? Ano po yung mga bagay na si Lord lang talaga yung makakapagbigay sa atin? Of course, yung happiness, yung meaning of life. Nabibili po ba natin yung meaning of life? Yan. Yung freedom from guilt. Okay? Yung peace na nararanasan natin. These are all the benefits of our relationship to our God. And from our perspective as Christian, we say na they are seeking the benefits that only God can give. Therefore, they must be seeking after God. Quote and quote that they are seeking after God. But Aquinas mentioned that no, they are not seeking after God. They want the benefits of God without God. And that's really a dilemma.
Romans 3:10-12, as it is written, none is righteous. No, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. No one naturally seeks God. How many po dito yung mga no's, no? Napakadami. None is righteous. No, not one. There is an emphasis na wala talaga isang tao, kahit na, meron po ba kayong isang tao na kilala na napakabait naman niya, hindi siya nakakakilala sa Panginoon, pero gumagawa siya ng mabuting bagay. Iisip ko nga po sa mga ganong tao, how much more kung makakakilala sila sa Panginoon. Pero hindi. Hindi kasi none of us is righteous. Yan. So, meron tayong several verses dito na titingnan. And balikan po natin yung sinabi ni Paul sa Romans. Didn't Paul even mention that an unbeliever is not only failing to seek? Hindi lang daw po tayo nag-fail to seek, but we are engaging na isusuppress natin yung katotohanan. According to Romans 1, verse 19, for the wrath of God is revealed from the heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Hindi na nga po tayo naturally nagsisik kay God, pero ano pa yung ginagawa ng mga unrighteous people? We suppress the truth. Sabi po doon na men are not ignorant of God's truth. Hindi sa wala tayong alam sa kung ano at kung sino ang Panginoon. Kung ano ang gusto ng Panginoon at kung ano ang ayaw ng Panginoon. We suppress the truth. They know God and they know about His righteous character. The Lord implanted to us yung kanyang, kasi siya po yung creator natin eh. The Lord implanted something that is good sa atin. And men are not ignorant of this. They engage in futile speculations and their hearts are darkened, according to Romans 1:21. They become fools who worship the creation. Mas wini-worship yung creation rather than dun sa ating creator. Romans 1:22. They dishonor their bodies. Okay? Romans 1:23-27. Their minds are depraved. Romans 1:28. And they engage in all kinds of evil according to Romans 1:29-32. And all of these are the choices of men. We are not ignorant sa katotohanan na ibinigay sa ating ng Panginoon, but mas pinili ng mga tao na mas madarken yung puso natin, na manatili dun sa kasalanan na nasa atin. So God is angry against human ungodliness and unrighteousness. Human beings apart from God, paano nila sinusuppress yung truth? We use yung lack of righteousness, yung sinful nature natin, yung sinfulness natin, to suppress or hold back the truth about who God is. Alam mo na nga na mali itong bagay na ito, but dinedesire pa natin siya. In that way, we suppress the truth. Are you with me po? Yan. So our fallen condition is we never seek after God. We have no desire for God. We are born with a natural desire for rebellion, self-interest, and disobedience. According to Psalm 10:4, in his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. Imagine a heart of a person na there is no room for God. Itong taong ito siguro, hindi niya kayang magmahal kasi there is no room for God eh. Hindi niya kayang magpatawad, no? All are darkened.
In ourselves, we cannot seek after God. The simple reason that seeking God is a good and holy thing. Sinful flesh is incapable of good and holy things. According to Isaiah 64 verse 6, we have all become like one who is unclean, and all righteous deeds are like a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away. A person will never seek Him until the Holy Spirit changes the disposition of our hearts and puts a desire in his or her heart for Him. Balikan po natin noong mga panahon that we are darkened ng sinful nature natin. And napakahirap po nasa dark situation tayo, 'di ba? And how can we seek God kung hindi pala natural sa atin na mag-seek tayo sa Diyos? Paano natin siya mahahanap kung hindi pala natural sa atin na hanapin siya? Di ba po pagka may hinahanap tayo, intended na maghanap tayo, no? Last time yung tita ko nawalan siya ng passport. Yan. So, talagang buong bahay na ng lola ko ay hinalughog na nila. Intendedly. Okay? Pero tayo, paano? Paano natin mahahanap si God kung hindi pala natural sa atin na hanapin si God? Papasok ba ako ng Bible school? Papasok ba ako ng course para mahanap ko si God? At ito po yung sagot ng Panginoon sa akin. It's Jesus who is our ultimate seeker after men. We don't have any capability to seek after God. Even the person you think na napakabait. May ganun po ba talaga kayong taong naiisip na napakabait? Or tayo sa sarili natin, na bait naman ako. No? Hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, mabait naman ako eh. Yeah. Pero hindi pala. Nung nakilala ko si Lord, hindi pala ako mabait. No? So, it's Jesus who made a way. And paano niya ginawa to? So, balikan po natin yung nangyari kay Adam and Eve. Okay? Kasi nagkasala na po sila eh. Pero, ano yung ginawa ng Lord? Or may ginawa ba si Adam at si Eve? And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Nung nagkasala po si Adam and Eve, ano yung ginawa nila? Nagtago sila. Kanina po, yun po yung sinasabi nating fleeing. We're running away. Fugitive, no? We're hiding from God. Kasi kapag may ginawa kang kasalanan, tama po ba sa mga magulang? Pag may ginawang kasalanan yung mga anak natin, hindi sila makatingin sa mga mata natin. At tayong mga anak, hindi din naman tayo makatingin sa kanila kasi nakakahiya. It's really shameful. Okay? Pero let's focus on verse 9. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" And he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. This is from Genesis chapter 3, verses 8 to 10. It's really amazing kung paano kumilos ang Panginoon. May ginawa ba si Adam and Eve? Meron silang ginawa. Mas nagkasala pa sila kasi nagtago sila. But it's the Lord who sought after them. Kapag po ba tayo nagkakasala, are we seeking God? Or we're hiding ourselves just like Adam and Eve? Kasi full of shame po siya eh. Sobra yung kahihiyan. But when we think dun sa kakahihiyan na yon, we love ourselves. Mas mahal natin yung kahihiyan na yon kesa sa Panginoon. But the Lord said, and He asked, "Where are you?"
Jesus, the ultimate seeker. According to Luke chapter 19, verse 10, for the Son of Man came to seek and save the lost. He is the one who made the way para mahanap natin siya. Going back to my story a while ago, dun po ba sa passport na hinahanap namin yon? Iniisip ko nga gusto ko mag-imbento po nung mga bagay na sasabihin kung nasaan yung mga nawawala kong bagay. No? Hindi naman yung passport yung nandito ako, yung parang gano'n. Yung parang robot, no, na mag-iisip ka na, asan nga ba, di ba nakaka-stress kapag nawawala yung mga bagay-bagay. Pero ito, si God mismo yung naghanap sa atin at hindi lang niya tayo hinanap. Niligtas niya tayo. Yeah. So, when God saves us, we are born again. Sino po dito naniniwala na 100% ay buhay tayo sa Panginoon? Amen. Before, I cannot believe the truth that I am saved by God 100%. But by the grace of God for this whole year, He reminded me that He is only the one na nakakapagbigay ng assurance sa atin. He opens our eyes to the truth. He gives us faith and forgiveness and fellowship with Him. Ano po nangyari sa atin nung tayo ay na born again na? So 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So we become new creations in Christ. In our newness of life, we are given godly desires. So if you have your Bibles with you, you can open it on Psalm 73 verse 25. And nakasulat po dito, whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth I desire beside you. So may pagbabago na po yung life natin nung nakilala na natin si Christ. Yung mga desires natin ay godly, heavenly desires na. Okay? Mas sinisik na natin si Christ more than dun sa kayang ibigay sa atin ng Panginoon. And of course, binigyan niya tayo ng a new mind. Yan, a cleansed heart and a new mind. So, dun sa cleansed heart, on Hebrews 10:22, let us draw near with the truth in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So, siya din yung gumawa ng paraan para ma-cleanse tayo from our unfilthiness, no? So, binigay niya yung sarili niyang buhay para maging bago tayo. And He gave us a new mind. According to 1 Corinthians 2:16, for who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Nasa atin na po ang Panginoon. In the power of the Holy Spirit, we begin to truly seek after God. Hindi na siya feeling na dinedesire mo si God, but ang nangyari sa atin, through the work of the Holy Spirit in us, we begin to truly seek after God. And on my last point, seek Christ continually. Okay? So, Colossians 3:1-3, since then you have been raised with Christ, set your hearts on the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. So, paano po ba natin masiset yung mind natin on things above? Paano? Kapag pumunta po tayo sa office natin, kapag pumunta po tayo sa mga school natin, there are a lot of temptations, no? May isang tao na di niya ginawa yung trabaho niya. Of course, maiinis ka na, no? Pagpunta mo lang sa palengke,
napakaingay, no? Maiinis ka na agad. How can we set our minds on the things above? We cannot do it po ng sarili natin. We need to seek Christ. And ilibing natin, no? Put to death, no? Therefore, kung ano yung mga earthly nature natin. Okay? Yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos ay we lay it at the foot of the cross. Lord, ayoko po nitong mga bagay na ito. Ano yung mga earthly nature na yon? Yung sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Yan. So, we also must get rid of yung anger natin, yung mga ugali natin na hindi magaganda, no? So, ang gusto ng Panginoon ay iset natin yung minds natin on the things above. Yan. So, the main point sa preaching po today is how can we seek Christ continually? This 2023, continual yung pagsisik natin kay Christ, and how can we continually seek Christ on the year 2024? So, tinignan ko po yung word na seek. And there are two nearly synonymous Hebrew words used to express the idea of seeking. First is, dito po natin makikita sa verse 4a, ang verse 4a is, seek the Lord and His strength. What do you mean by the word seek dito sa verse na to? Ang ibig sabihin po dito is, the Hebrew word darash, it means seek with care. That is because you care about someone or something. Examine, inquire about something, then seek often. Seek to know something. Be intent on seeking something. So on the first point, no, verse 4a, seeking is something that you care about. Yeah. Sabi po dito, seek the Lord and His strength. So sino po yung isisik natin? It's Him alone. Because we cannot do it on our own. We cannot naturally do it on our own. So, we care, no? And we examine our hearts na apart from Christ, ay wala talaga tayong magagawa. So, we rely on His strength alone. And the second seek is bakash, no? The Hebrew word bakash. And it means seek to find. Look for an object, seek to, try to, seek to obtain, then seek one's presence. Okay, katulad po ng nasasabi sa verse 4b. Seek His presence continually. Okay? Ano pong ibig sabihin ng seeking? The word seeking. Seeking the Lord means seeking His presence. At yung presence po, it's a common translation of the Hebrew word face. Yan. Paano natin yung verse 4b, how can we seek His presence continually? Paano natin masisik yung sarili niya or yung mukha ng Panginoon? And Pastor RJ gave me an example na kapag po makakakita tayo ng artista, halimbawa, i-put in mind kung sino yung favorite artist natin, at makikita natin siya face to face. Pero dahil sa sobrang dami ng tao, ang nakita mo lang sa kanya ay yung likod niya. Matutuwa po ba kayo pagka likod lang niya yung makikita mo? Of course, gagawin mo yung best mo, makikipagsiksikan ka para makita mo, halimbawa, gwapong-gwapo talaga yung gusto kong makita, no? Gagawin ko talaga yung lahat, no, para makita ko talaga yung kagwapuhan niya, makita ko yung kagandahan niya face to face. No, in the first place, ay halimbawa, nagbayad ka dun sa concert na yon or kung ano man yung inatenan mo, you really want to see the face of that person. And in our relationship with Christ, paano po natin sinisik si God? Paano po natin sinisik yung mukha ng Panginoon
sa ating devotion, sa ating pakikipag-communicate sa ibang tao? Do we have this perseverance in our hearts na makita ko yung, di ba po ang paalala sa atin ni Pastor, makita natin ang Panginoon sa ibang tao. Paano mo makikita ang Panginoon sa ibang tao kung yung tao na yon ay masama yung ugali? 'Di ba? How can we seek God? But the Lord knows the desires of our hearts. He will surely teach us kung paano tayo makikipag-communicate sa mga ganong klaseng tao. And let's focus dun sa seek to know. Okay? From John 17:3, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Here, Jesus is telling us that our continuing to seek God, desiring to know Him more, is the essence of our true life. What really is the meaning of our life? No? Ito po sa John 17:30. The essence of true life is our eternal life. And kailan po natin nararanasan yung eternal life natin? Eternal life, di ba? Sa pinag-aralan po natin, it's the quality of life. And if we have Jesus right now, it means that we are living our true life, no? Yung eternal life na binigay niya sa atin. The most important thoughts our minds can entertain are thoughts of God because they will determine the quality and direction of life. Yan. So sabi po dito, seeking God then is an ongoing responsibility and privilege for all Christians. Hindi na, halimbawa, alam mo yung character ni God na mapagmahal siya. Pero to what extent mo alam yung pagmamahal ng Panginoon? Gaano kalalim yung alam mo sa pagmamahal ng Panginoon? God is forgiving. Gaano kalalim yung alam mo sa pagpapatawad ng Panginoon sa atin? And it requires, and it's our responsibility to seek God. Yan. So seeking God then is an ongoing responsibility. Ito yung desire natin to know Him, to know Jesus, and a privilege for all Christians. Nung nakita ko po yung word na privilege, bakit nga ba privilege sa Christian na makapag-seek kay God? Lahat ba ng tao ay talagang nasisik si God? Sa mundong ito po, no? So, dami-dami natin nakikita sa social media. Napakamadaming magagandang bagay. Family, celebrations, achievements. Maganda na po siya, di ba? Pero, bakit nating nasasabi it's a privilege to seek God? Dahil in seeking God, you will know the heart of God. In seeking God, mas binabago niya yung puso natin. In seeking God, mas minamahal natin siya. Because siya yung nagbigay sa atin ng desire na mahalin natin siya. So it's a privilege for all Christian na hanapin ang Panginoon dahil una na tayong hinanap ng Panginoon. So, according to Lysa TerKeurst, seeking God is so much more faith-building than searching for answers. Tayo po ba ngayong 2023 ay waiting for God na i-answer yung ating mga prayers? Are you praying for a job? Are you praying for your family na makakilala? Ano po ba yung prayer natin? Are we busy searching for answer? Paano po tayo nagiging busy? No? Paano po natin sinisik si God more than dun sa dinedesire ng puso natin? So seek His presence continually.
Continually, synonymous terms po dito ay frequently, regularly, repeatedly, recurrently, again and again, time and time again, constantly, continuously, round the clock, day and night. So seek His presence continually. Ang hirap na nga po nung isisik mo si Christ kasi napaka-busy ng mga schedules natin. Tama po ba? Ang daming gawain sa bahay, ang daming gawain sa school. But how can we seek God? How can we seek God continually? How can we seek God moment by moment of our lives? May nakita po akong mga verses from the Bible na in seeking for something, one should be diligent, determined, and have a sense of urgency. So, when you seek someone, you look diligently, no? So, talagang gagawin natin lahat para makita natin yung bagay na sinisik natin. And si Jesus, He gives us three parables about seeking something that is lost. Okay? From Luke 15, the parable of the lost sheep. So ano po yung makukuha natin dito sa Luke 15, the parable of the lost sheep? Jesus reminds us in this parable that every one of us is precious to Him. Mahal na mahal niya tayo, that He will never give up on us no matter what. Ang ginawa niya is iniwan niya yung 99 sheep that are safe to go to find the one lost sheep, little sheep, because that sheep is so important to Him. Just like each of us, no? Tayo po ay hinanap isa-isa ng ating Creator. Okay? Pangalawa po is yung the parable of the lost coin. So may nawawala ulit, no? The lost coin. Ano po yung lesson na pwede nating makuha dito and paano hinanap yung nawawala? God's love is so great for all of His people that He won't give up on trying to bring every lost person back to Him. Each person who returns to Him is cause for great celebration. Pwedeng mawala tayo, pwedeng present tayo sa church pero wala yung puso natin. Or pwedeng absent tayo sa church pero at wala din yung puso natin doon. But the Lord is seeking. The Lord is seeking for us. The Lord is seeking for you. Because you are dear sa ating Panginoon. And lastly is the parable of prodigal son. The lesson here is that God's love for us does not depend dun sa faithfulness natin, but yung unconditional love niya. He loved us while we were still sinners. Though we are demanding and do not remain faithful, God is still our faithful and loving Father. Magkakamali po tayo ay makakagawa ng kasalanan, but the Lord is really faithful to seek after us. And He will bring us back dun sa original plan niya sa atin. And may ilang mga Bible characters po ako na nilagay dito kung paano nila sinik si Christ continually. Isa na po dun si Moses from Exodus 34:27 to 28. And the Lord said to Moses, "Write these words, for in accordance with these words I have made a covenant with you and with Israel." So he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote on tablets the words of the covenant, the ten commandments. So dito pinapakita po na yung importance of seeking God's guidance and direction for our lives. Ito yung sinulat ni Moses, yung 10 Commandments, and he was with the Lord 40 days and 40 nights. So, in this 2023, tayo ba dun sa 300, ilan po yung days in a year? 365 days.
Are we with the Lord? Doon sa 365 days natin, kasama po ba natin ang Panginoon? So in this way, binigyan siya ng wisdom and understanding ng Panginoon to make the right decision. And of course, to write the 10 Commandments. And just like David, paano sinik ni David si Christ continually? On Psalm 63 verse 1, O God, you are my God. With deepest longing I will seek you. My soul, my life, my very self thirsts for you. My flesh longs and sighs for you in a dry and weary land where there is no water. Yung example po ni David, it teaches us to seek God early and often and to long for Him with all our hearts. Sabi po dyan, with the deepest longing. Let's try to check our hearts kung ano yung mga deepest longing natin in our lives. Okay? Is it for us to be prosperous? Is it for us to look for a better job? Yan. Ano po yung deepest longing ng puso natin? Here si David, pinapakita niya at ine-express niya na, Lord, my soul thirsts for you. I am hungry sa mga salita mo. And just like Mary, on Luke 1:38, and Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Paano po niya sinik si Christ continually? In her young age, sabi po sa preaching last time, it's 14 to 16 years old. Kung tama po ako ng pagkakaalala. No? Paano po niya sinik si Christ continually? Paano po niya na-obey? Na-obey si Christ continually. So Mary had no idea of the great joy or the great cost of her decision would mean. Yet, yung simple faith nitong young girl's humble obedience enabled God to change the history forever. Sabi po dito, may we follow Mary's example, choosing to selflessly obey and letting God use us to bring His much-needed hope to our lost and hurting world. Yan, sabi po yun ni Jane Overstreet. Naka-receive po ako ng email from DAI nung mismong Pasko. And yan po yung sinasabi. No? Na si Mary, he seek Christ continually. Even dun sa kanyang young age. Imagine, 14 to 16 years old. And of course, it is the model of Christ kung paano natin isisik siya continually. On Mark 1:35, and rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. So, Jesus understood yung importance ng spending time with His Father and making it a priority in His life. In our busy world, do we make it a priority to talk to God? Do we make it a priority to really long for God? Yan. So pagising po natin sa umaga, ano po yung ginagawa natin? Do we long? Do we seek? Do we seek Christ just like the model of our Lord Jesus? And John 5:30, I can do nothing on my own initiative or authority. Just as I hear, I judge, and my judgment is just, fair, righteous, and unbiased. Because I do not seek my own will, but only the will of Him who sent me. Jesus Himself ay nagsubmit siya sa God the Father. Seeking requires humility. Yan. So, humility natin na, Lord, a part of you ay wala talaga akong magagawa. A part of you ay, as in, walang-wala ako. But with you, I am capable of. Dahil alam kong ikaw yung gumawa sa akin. So for our challenge on Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart.
Yan. Mahahanap po natin ang Panginoon kung isisik natin siya with all our hearts. The Lord knows the desire of our hearts. Hindi madamot ang Panginoon para hindi natin siya maranasan. He is just waiting for us na lumapit tayo sa Kanya. And Christ is inviting us, no? Every day po, nararanasan niyo po ba yung invitation ng Panginoon na lumapit sa Kanya and isik siya fully? In our 365 days ngayong 2023, naranasan po ba natin na, Lord, ikaw lang yung gusto ko, no? Kahit na parang may gusto kang isang bagay, hindi mo na din siya ginugusto dahil hindi yun yung gusto ng Panginoon. Binabago ng Panginoon yung puso natin. And let's seek Christ. Let's seek Christ with all our heart. The enemy doesn't want us to find God. Sabi po, di ba sa isang verse, the enemy is there to steal, destroy. Yan. Nandiyan siya para, halimbawa, nasa moment ka na sinisik mo na talaga si God, tapos biglang may magme-message sa'yo, no? Kasi pala, phone pala yung gamit mo sa pagde-devotion. No? So, ayaw ng enemy yon na hanapin natin intendedly si Christ, intentionally si Christ, continually na hanapin natin ang Panginoon. Ayaw po ng enemy yon. So he tries to stop our seeking by going after our hearts, intending to deceive us through our biggest fears and distract us with our biggest worries to destabilize our faith in God. We must therefore be courageous, saturate daw po natin yung heart natin in faith and rise above the fear that tries to disconnect us from God. We must be persistent in our walk with God, trusting Him even when our biggest fears are present. Remember, Peter gracefully walked on water when his focus was solely on Jesus. Pero ano po yung nangyari? But he sank as soon as he shifted his sight to the storm. I know fear is overbearing. I know anxiety consumes the peace of the heart. But keep seeking, because persistently seeking Him amid present fear is seeking Him with all your heart. It doesn't mean na kapag nahihirapan po tayong isik siya, magde-decide ka na hindi ko na lang isisik si God. Mas nagpadala po tayo dun sa kaaway. We must intentionally seek after God. And napakasarap po nito sa feeling when we seek Christ continually. Dahil hindi na tayo namumuhay sa sarili natin, but si God na talaga yung nag-reign sa mga hearts natin. So, let's stand and let's continue to pray. Let's continue to meditate on His Word. The Lord is telling us to seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Seek His face continually. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. We worship you, God. We glorify your name, O God. We thank you, Jesus, for your word, O God. That naturally, Panginoon, hindi ka namin masisik, but you gave us your Son, Jesus Christ, to seek for us, Lord, and to even save us, Lord. And you know the situation of our hearts now, Father. And ayaw namin, Panginoon, na iiwan namin yung year 2023 na may doubt sa puso namin, na may fear sa puso namin. Oh God, we lay it down to you, oh God. If there is fear, there is shame,
kung ano po yung nasa puso namin, Panginoon. We can think of the things na kung paano natin sinisik si God. You might be seeking God because may bagay kang hinihingi sa Panginoon. But the Lord is telling us today that we should seek Him. Siya mismo yung isik natin. And God, I pray, Lord, na the Holy Spirit will teach us how to seek you, how to seek your face continually, because we know, God, that apart from you, Panginoon, ay wala kaming mahahanap, Panginoon. And dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, God, na ilagay niyo po sa puso namin, Panginoon, yung bagay, Lord, na sa iyo, Lord. Yung mga bagay, Lord, na heavenly things, Lord. Put in our hearts and in our minds, Lord God, those heavenly things, Lord. Yung fruit of the Holy Spirit, Panginoon, na nasa iyo, God. And may we seek you continually, Lord, in our lives. Thank you, Father, for your word. Thank you for your gracious love, oh God, na pinaranas mo sa amin ngayong 2023, oh God. We really celebrate, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, that there's joy in our heart because we are with you, oh God. Salamat, Panginoon, because you sought after us, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung gumawa ng paraan and cause us, Lord, to really come to you. Cause us, Lord, to really obey you now, Panginoon. To really obey you when we hear your word, oh God. To really obey you, Panginoon, even it costs us our lives, even it costs us, Lord, yung mga bagay na gusto namin, yung mga bagay na tinetreasure namin, Panginoon. Salamat, salamat, oh God. Lord, this is our prayer, Lord, with confidence that you are with us, oh God. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating paghayo, dali natin ang masaganang pagpapala ng Diyos. Una, ang kalakasan, kalusugan, at ang spiritual na kalagayan natin na kung saan ibinibigay natin ang lahat sa pagsunod sa layunin ng Ebanghelyo. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya at maranasan natin lubos ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise. Amen. Sige po, patuloy po tayong manatiling nakatayo. And umawit po ulit tayo sa Panginoon. Let us be in a posture of seeking. Katulad nga po dun sa napakinggan natin, tayo and ourselves, we don't naturally seek God. Pero right now, let's be in that posture of seeking, knowing that in our weakness, sa ating kakulangan, God seek us first. We don't seek Him, but siya yung naunang maghanap para sa atin. So, let's worship God. And sabi nga sa Jeremiah na we will seek Him when we seek Him with all our hearts. So, let's worship Him from a genuine heart that wants to seek Him. Sing this song. Sing. Oh, my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song
as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, oh, don't you get shy of me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, let's worship God this morning. So come on, my soul, oh, don't you get shy of me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy of me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, let's worship God. So come on, my soul, oh, don't you get shy of me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. Yes, Lord. So all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Oh, so come in my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come in my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come in my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is yes, Lord. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. Let's praise the Lord with all our hearts. 'Cause all that I have is a heart. Yes, Lord, receive this heart, Lord. Accept this heart, Lord. That sings hallelujah to you. A heart that wants to seek you, Lord God, again, again. I have nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Let's sing this one more time. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, that I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, that I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Accept this heart, Lord. A heart that seeks you again and again, Lord. We praise you, Lord God, in our weakness, Lord God, for you are our strength, Lord.
Thank you for seeking us first, Lord. Kahit hindi ka namin sinisik, Lord God, but you are the first one, Lord. You said that you would leave the 99 just to find kaming iisa, Panginoon. Like the prodigal son, I know na kahit umalis kami at first, Lord God, tinanggap niyo pa rin kami ng buong puso, Lord God. And hinahanap niyo kami. And you are joyful, Lord, sa pagbabalik namin sa inyo. Salamat, Father. And as we end the year, Lord, and enter a new year, Lord, change our hearts, Lord God, that at first we are not naturally seeking you, Lord God. Give us the godly desire to seek you, Lord God, to seek your presence, to seek your face, Lord God, to seek you in all times of our life, in our joys, in our struggles, Lord God, to seek you, Lord God, in ourselves, Lord God, and in other people, to share you, Lord God, to share the love, Lord, that you have given us, Lord. And Lord, patuloy na pagtibayan niyo yung faith namin, Lord God, sa inyo. And truly, we worship you, Lord God, for only you alone are worthy of all praise. In Jesus' name we pray. Amen. Let's clap our hands for the Lord. And it's our last day for year 2023. At alam ko na may baon ng bawat isa sa atin sa narinig nating salita ngayong araw na ito. That we should seek continually in this coming year, 2024. So, ayan po, patuloy po dumakot po tayo sa ating announcement. So, we will just remind you po that this coming January 7 is our Thanksgiving service. So, inaanyayahan po ang lahat and we are encouraging na patuloy po tayong magsama-sama sa pagsalubong ng ating bagong taon. This coming January 7 po is our Thanksgiving service. So, lahat po is invited to come. Pwede nyo pong invite din yung family and friends nyo. Yun po. And another po is, tinatawagan ko po si Brother Jolly po for our One Big Faith encouragement po. Good morning! O, alam niyo po itong dala ko, ano? Yan. Application tayo ng Seek God Continually. Sabi po kanina, seeking God means it's an ongoing responsibility and privilege for all Christians. Ayan. Ang Wag Big Faith natin is a project na kung saan ay the church will going to construct a 3-story building. Tama ba? 3-story building. And then, syempre, may basement yon. So, kung you were able to seek God, magiging bahagi kayo ng project na ito. Amen po ba? We need huge amount for this project. Pero, sabi nga ng iba, imposible ha, tama, erase natin yung amount na yun kasi millions ang involved doon. But then, with our faith and continual seeking of our God, magiging possible. Amen? Magiging possible? Amen! Ayan. So, inahamon ko kayo. It is now our time and privilege para po magkaloob sa ating One Big Faith project. Amen po ba? Okay? So, we're going to pray for this now. Dakilang Diyos na maraming banal, salamat po sa pagkakataong to na binigay mo sa amin. Ang One Big Faith project na kung saan ay hinahamon kami na maging bahagi sa aming pananampalataya ng pagsunod at kung saan nga, Panginoon, ay magampanan namin ang iisang hangarin ng aming iglesia. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, na ito ay tunay na maging pagpapala sa bawat isa. Magkaroon kami ng isang headquarters, magkaroon po kami ng kung saan ay kada may activities kami, sama-sama kami doon, Panginoon, na ikaw ay aming itataas at pararangalan. Mangyari nawa ang iyong kalooban, Panginoon Diyos, at pagpalain mo ang bawat isa na sa mga oras din to na may hangarin, na bigay ng kanilang kaloob para sa proyektong ito. Maraming salamat. Tunay na ikaw lamang aming tinataas at tinatanghal. Sa pangalan ng Panginoong Sus,
Lahat ay magsabi ng Amen. And po, before we proceed po sa ating closing prayer, nais lang po na namin i-welcome ang isa nating kapatid na first timer po, si Miss Maricel. Ayan po. Martes. Ayan po, gusto po naming i-welcome si Miss Marites Sumiran from Geneva, Switzerland po. Ayan, pwede pong tumayo po. Ayan po. Welcome po to Christ to the Philippines Snackerland. Pwede po ba natin siyang sabay-sabay batiin ng CTTP welcome? 1, 2, 3. Welcome! Welcome po sa Christ to the Philippines Snackerland. Ayan po. We are happy to see you po dito sa Christ to the Philippines Snackerland. And to officially end po yung ating service, may other announcement po. Sige po. And po pala, meron pa po pala tayong isang kapatid na first timer din po na umattend sa ating simbahan. Si Miss Alena. Pwede pong tumayo po para ma-welcome din po kayo. Ayan po. We're happy to see you po in Christ to the Philippines Snackerland. Welcome po. Welcome po. Ayan po. To officially end po yung ating program, tinatawagan ko po si Brother Jolly ulit to close us in prayer. Salamat sa Panginoon. Lahat po tayo ay tumayo. Amang banal, dakilang Diyos, una sa lahat kami nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat. Ipinagkaloob mo, Ama, ang araw na ito ay napakaganda. Nagising kami ng nasa iyong pag-iingat at pagkalinga. Salamat po, Panginoon, na nakadalo kami lahat sa gawain ito. Sa mensaheng pinagkaloob mo, ang kahalagahan na kami magpatuloy na ikaw ay hanapin namin. Maranasan at matagpuan namin, Panginoon, patuloy ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, ang iyong habag sa bawat isa sa amin. Panginoon, batid mo rin ang kalagayan ng bawat isa. Meron po sa amin ay may mga pasanin, may mga bigating dinadala. Ngunit, Panginoon, sa aming patuloy na paglapit sa iyo, alam po namin na muli bubuuin mo kami. You will restore us, O Father God, according to your will, O Lord, na ang bawat isa muli ay maging mabuo na kung saan siyang itinakda mo sa buhay ng iyong mga anak na sa iyo ay sumusunod. Pagpalain mo, Panginoon, na sa paghihiwalay na ito ng taon ng 2023 at 2024, kung ano man ang mga pagkukulang namin, Panginoon, pangunahan kami ng Banal na Espiritu, magampanan namin ng lubusan ang siyang nararapat para po sa layunin at gawain po ng Ebanghelyo. At anuman, Panginoon, ang nagawa namin na siyang ayon din sa iyong kalooban, magpatuloy po ito, Panginoon Diyos. Magawa namin kung saan nga, Panginoon, ikaw ay mabibigyan namin ng karangalan at kaluwalhatian. Salamat, Ama, maging sa pag-iwahiwalay namin. Dalangin ko nga patuloy na samahan kami ng mga itinalaga mong anghel na kung saan magsisilbing kamay mo upang kami ay maging ligtas sa anumang kalagayan. Ilayo mo kami sa anumang sakon at kapahamakan at anumang sakit o anumang karamdaman. Panginoon, huwag mo pong hayaan dumating kanino man sa amin. Salamat na marami. Muli ikaw ang aming pinupurit sinasamba. Sa iyo, Panginoon, ang tanging pinakamataas na karangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Ingat po ang bawat isa sa ating pag-uwi. God bless po and Happy New Year po sa bawat isa. Thank you po sa mga nanood sa live.